Saldico ipapapatay daw ni BBM kapag hindi sumunod sa kagustuhan nila. Naku po, grabe itong balitang ito mga banateros, mga kabiyaya. Talagang ginigipit nila si Saldico para lang sumunod sa mga kagustuhan nila. At ano nga ba itong mga kagustuhan na to? No, yung mga tatalakayin natin ngayon mga banateros. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Ito po, pag-usapan ho natin ito. Naku po, talagang mapapaisip ho kayo na bakit biglang naging ganito kapursige etong si Senator Ping Lacson na ipatawag lahat ng witness laban kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Sandro Marcos. Ito nga, etong sila Gutesa, 18 Marines at etong si Saldico. Nako, iba po ang naaamoy ko dito mga banateros. Mukhang may nangyaring matinding kasunduan. Oo, mukhang may nangyaring matinding kasunduan na talagang magpapatiklop dito kaila Saldico dahil nga mga banateros, mga kabiyaya. Kamakailan lang sobra ho tayong nagtataka na bakit ayaw ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee etong sila Gutesa, etong 18 Marines na inilalahad ng 18 Marines na talagang dawit si Marcos Jr. dito sa nakawang ito at yung iba pang mga politiko na hinatiran nila ng mali-malitang pera. No, mga banateros, mga kabaya, sobra pong katakataka, sobrang parang nawindang ho tayo na biglang ganito na yung punto, ganito na yung salitaan ni Senator Ping Lacson na ano kayang sumagi sa isipan niya na bigla niyang ipapatawag etong sila Saldico. At eto nga, sa totoo lang, maganda naman po talaga ito. Eto naman talaga yung matagal nating hinihiling na ipatawag sila Gutesa ulit, etong 18 Marines at etong si Saldico. Gustong-gusto naman ho natin talaga yan noon pa. Kaso nga lang, maganda ho sana ito kung hindi magbabago yung mga unang panayam nila laban sa administrasyon at laban kay Marcos Jr. at laban diyan sa mga politikong nakinabang sa mali-malitang pera. Okay ho sana yun, walang problema. Kaso, ang problema natin parang may kakaiba. 'Di ba? Parang nangangamoy malangsa. Parang may hindi kaaya-aya na kinagulat natin na ngayon ay ipinapatawag ho ng Senate Senate Blue Ribbon Committee etong 18 Marines at sila Gutesa at lalong-lalo na nga tong si Saldico. At eto nga ito ipaparinig ko sa inyo, baka sabihin nyo kasi tayo ay nagsisinungaling. Ito, panoorin natin. Na may uwi si dating Congressman Saldico sa Pilipinas, plano raw siyang imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para tanungin ukol sa umano'y maanomalyang flood control project. Aba? Pero ang Kamara, maaring ipaubaya na lang daw sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa dating kasamahan. Aba? Para maiwasan ang conflict of interest. Nakatutok si Jonathan Andal. Malupit Ngayong natuntun na ang kanyang kinaroroonan. Pakinggan nyo to, pakinggan nyo. Daw si dating Congressman Saldico ng Senate Blue Ribbon Committee, oras na makauwi ito sa Pilipinas. Sabi ni Committee Chair Ping Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng mali-maleta na 805 billion saka si Saldico, and kung posible pati si Orly Gutesa kasi connected kay Saldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka ditong si Saldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Aba. Iba, narinig niyo yun? Sinabi ni Ping Lacson? Mukhang nakakagulat ka, Senator Ping, pero maganda to maganda to kung walang mangyayaring kababalagan. Kung may mangyayaring kababalagan, hindi po maganda ito. No, mga banateros, mga kabiyaya, hindi maganda to kung may mangyayaring kababalagan. Nakakagulat lang na lalabas
mismo sa bunganga ni Senator Ping Lacson na ganito, no? Oo, na gusto niya nang ipatawag lahat. Ang 18 Marines, si Gutesa at si Saldico para daw magkaalaman na. O hindi kaya hindi kaya bumabacklash na si Senator Ping Lacson sa pagiging tuta ni Martin, sa pagiging tuta niya kay Martin Romualdez at Marcos Jr. Hindi kaya ito na yung tinatawag na simula ng panahon ng laglagan? Hindi kaya ganon? Kasi may mga, alam nyo, itong mga politiko, ang laro kasi ng mga yan, hindi rin, hindi rin nila hayaan na masira sila. Or hindi nila, gagawin nila, alam mo yun, halimbawa yan, katulad yan, palapit na ng palapit ang 2028 election. So mapapaisip yung iba na kailangan na nating magpabango sa bayan. Kailangan na nating talagang katuwaan or mahalin pakita natin na makabayan tayo. May mga ganyang politiko eh. Hindi nila talaga hahayaan na masira talaga sila ng gusto. Ngayon, dito sa mga mensahe ni Ping Lacson, unang-una aasahan natin to. At ang pinakababantayan natin dito, yung sasabihin nila. Kailangan, yung sinabi ni Saldico noon, hindi mababago yun. Kailangan yung sinabi ni Gutesa ay dapat ay hindi rin mababago yun. At kailangan yung mga sinabi ng 18 Marines or 18 Brave na mga kasamahan dati ni Saldico, dapat hindi rin mabago yung mga statement nun. Dapat yun at yun pa rin. Maganda to. Kaabang-abang to, itong mangyayari na to. No, eto, gusto ko na to. Pero ang tanong, buhay pa ba si Saldico? Yan ang pinakatanong diyan. Baka mamaya kasi kaya pinupush ni Ping Lacson na na makausap si Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee or maimbitahan, alam na pala nila ang setup. Or baka alam na nila na etong si Saldico ay hindi na makakaharap dahil ito ay patay na. O, wag naman ho sana mangyari, hindi natin pinagdarasal yun, no? Pero kakaiba may kutob ako dito may ibang, alam mo yun, nakakagulat kasi. Ang tagal-tagal nating mini-mention, ang tagal-tagal nating hinihiling na Ping Lacson, imbitahan mo naman ng 18 Marines. Ping Lacson, imbitahan mo naman or kahit sa online lang etong si Saldico, 'di ba? Pero hindi dinidedma tayo ni Ping Lacson. Hindi ba ito na ba yung hudyat ng pagkalas ni Ping Lacson na Tito Soto sa sa pagiging bataan niya bilang pagiging tuta nila kay Marcos Jr. O eto pa, may balita pa rito. Bicol Sara Party List Congressman Terry Ridon, hindi na kailangan buhayin ang sinuspindi nilang hearing sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga maanomali at ghost flood. Iwas na iwas si Kokay Isa si Ridon sa mga chairman ng Tri-Committee na nagsagawa ng investigasyon. Mas mainam daw ipaubaya na lang ito sa ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Gayong dati na Nako. Talaga tong si Kokay, alam nyo, kung aasa lang ang Kamara, kahit nga lang sa Senado kung aasa lang ho ang Senado, no? Kung aasa lang ho ang Senado sa ombudsman, puta na, walang kwenta po yan. Ako na nagsasabi sa inyo, walang kwenta, walang mangyayari dyan. Kung yung kaso, yung statement ng 18 Marines ni Gutesa at ni Saldico ay iaasa sa ombudsman para panagutin, para ganito, ganyan, imbestigahan, walang kwenta yan. Tsaka ito ang pagkakalam ko, ang trabaho ng isang ombudsman ay panagutin yung mga politikong lumabag sa konstitusyon at napatunayang mga korap or mga kawatan. Hindi naman politiko si Gutesa. Hindi rin naman politiko ang 18 Marines. Si Saldico, oo. Ngayon, kung bumibigay na rin ba si Boying Remulla? Sabay-sabay na rin ba sila na kakalas na sa grupo ni BBM?
Parang posible naman ata yun, no? Parang hindi ata kapani-paniwala yun, no? So marami pa rito, panoorin ba natin? Ang kasamahan sa Kamara, si Ko. We would hope that the Naku, si Ombudsman will Kokey. do the work of the ICI. Kasi nga, even if we Huwag na natin panoorin yung si Kokey kasi wala naman pong kwentang tao yan, no? Walang kwentang tao. Oo. So, grabe, no? Grabe itong grabe nitong talagang mga balita ngayon. Kahit ako parang hindi ako makapaniwala na sa wakas ay ang tagal-tagal nating inaantay na ipatawag ang 18 Marines ngayon na ipapatawag na ni Senator Ping Lacson. Ayun pala, dapat Senator Ping Lacson, dati mo pa sinabi sa amin yan na gusto mo palang sabay-sabay sila. Oo, hindi yung ang dami mong cheche bureche, keso ganito, keso ganyan, keso ganito, 'di ba? Pero sana maayos. Baka mamaya pasalita pa lang si Saldico, palabas pa lang sa bibig niya ang pangalang Martin Romualdez at Marcos Jr. Baka bigla mo naman ipa-stop. Bigla ka na naman mag-recess. Bigla ka naman mag 5 minutes suspension. Baka ganun wag ganun mabubwisit lalo kami sa'yo. At ito pa yung pag-usapan natin, mga banateros. Grabe din to. Yung mga bataan or yung mga kongresistang kakampi ni Martin Romualdez sa Lakas CMD, nagkalasan na. At ang pinakamalupit dito, naglipatan sa hanay or sa kampo ni Marcos Jr. at etong House Speaker D. Aba, anong nangyayari? Baka totoo talaga yung balitang mukhang etong si Martin Romualdez ay ilalaglag talaga ni Marcos Jr. Mukhang si Martin Romualdez ang gagamitin na para bawasan ang galit ng taong bayan kay Marcos Jr. Hindi kaya ganon, mga banateros? Kasi biruin mo Oo nga, ito, kahit baka sabihin nyo po, tayo ay fake news, hindi po tayo fake news Nasa report po yan ng ibang mga network na nagkakalasan na po etong mga dating kasamahan ni Martin Romualdez sa party list na Lakas CMD. So bakit ganon? Ano nangyari? Ano na ang nangyayari sa kanila? At ang malupit pa dito na balita, kaya daw nagsipagkalasan etong mga miyembro ni Martin Romualdez sa Lakas CMD dahil daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So kung iniisip ko, bakit kaya dahilan ng impeachment ni VP Sara Duterte para umalis sa kampo or para alayasan etong si Martin Romualdez? Hindi kaya totoo nga talaga yung balita na may nabubuo ng kampihan sa dalawang panig. Kampihan kay BBM at kay Martin Romualdez. Hindi kaya nagkaka-otsuhan na rin talaga itong magpinsan na to, mga banateros, mga kabiyaya. Talagang iba na, no? Iba na yung mga nangyayari ngayon. Medyo hindi na ho natin masyadong naiintindihan. Kasi alam naman na natin na itong magpinsan na si Martin Romualdez at Marcos Jr. talagang sanggang dikit to hanggang sa pagnanakaw. 'Di ba? Alam natin yan na sanggang dikit yan hanggang sa kanilang pagiging kawatan. Pero bakit ngayon may mga naglilipa na hindi kaya na-realize ng ibang mga kongresista na kapag bumoto sila or kapag diniin pa nila lalo or pag tinatawag na diniin pa nila lalo or bumoto sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit napakalaking pera ang kapalit ng kanilang pirma, ng kanilang boto sa impeachment. Hindi kayo napagtanto nila na kapag ginawa nila yun talagang parang mawawash out sila or parang tatandaan sila ng taong bayan at hindi na sila mananalo. Kasi isipin nyo, yung mga dating mga congressman, ang lalakas nun katulad na lang yan ni Dan Fernandez, ni Gwen Garcia,
si Mr. Attitude, si sino ba to? Si yung dating NPA din, nakalimutan ko ang pangalan ni Mr. Attitude. Oo, yung lalaki na laging nakabusangot na mortal na kalaban ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta sa Congress. Maraming nalaglag. Isa pa dyan, si Abante. Hindi naman nanalo yan eh. Ipinanalo lang ng Comelec yung hinayupak na yan. Ano? So, hindi kaya ganon? Hindi kaya na-realize na nila na wag nating kalabanin ng mga Duterte, yari tayo. Talagang mahal na mahal ng taong bayan yan. Pati tayo madedihado, pati yung pangarap natin na tumagal bilang mga kongresista at congressman, congresswoman sa mga distrito natin ay mauudlot. Katulad na lang yan, Kimbo, di ba? Nasa na si Kimbo, natalo si Kimbo. Dahil nga sa pagiging kontrapelo niya rin kay kay Vice President Sara Duterte. At hindi lang, maraming mga natalo na tumarantado sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong. 'Di ba? So pinulot sila lahat sa kangkungan. Hindi kaya ganoon ang naiisip ng mga ng mga kasamahan na dati ni Martin Romualdez. Tapos ang malupit pa dito mga banateros, etong mga miyembro ng Lakas CMD na pinamumunuan ni Martin Romualdez ay lilipat sa grupo ni Tito Soto na isa rin. Hindi ko alam kung leader ba si Tito Soto or miyembro lang doon sa grupo na yun, pero doon sila sasali. Doon sila lilipat. Yung team na yon ay isa ding kilala na hindi bumuboto or tutol laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Aba, matindi yun ha. Oo, kakaibang balita ito mga banateros. Mukhang nagkakaroon na talaga ng matinding laro sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. Sa totoo aral na rin tayo dyan at hindi na rin bago sa atin yan kasi ugali talaga ng ibang mga politiko yan na alam mo yun na ngayon kakampi mo, bukas kalaban mo na. Alam naman natin, yung mga kongresista na sunod-sunuran kay Marcos Jr. ngayon, yung mga politikong sunod-sunuran sa Administrasyon Marcos, kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr., yung iba dyan magbabaliktaran din. Kung si Pangulong Duterte nga nilaglag nila ikaw pa kaya? 'Di ba? Si Marcos pa kaya? 'Di ba? O tignan, halimbawa, for sample, example, si Ace Barber, 'di ba? Si Ace Barbers dating Duterte yan. Sinasabi niya pa na sana Tatay Digong may extend pang termino mo, ang ganda-ganda ng war on drug mo. O, 'di ba? Putang na, nung umupo ang administrasyong Marcos, anong nangyari? Bumalimbing ang putang ina. 'Di ba? Bumalimbing. Isa siya sa mga tumuligsa, isa siya sa mga kumontra or against to war on drugs ni Pangulong Duterte. Ganon kalupit, ganyang ka-plastic yung mga politiko na yan. Hindi ko nila lahat. Disclaimer po tayo, hindi ko nila lahat. May mga politikong ganyan. Ganyan ang diskarte nila. Katulad lang, sino ba yung balimbing na O katulad ng mga Remulla. Dati ang mga Remulla, pagkakatanda ko, nakadikit yan sa mga Aquino, sa mga Dilawan. Tapos, nung nanalo or sikat or popular, etong si Binay, biglang nagliparan kay Binay. 'Di ba? Naging Vice President pa noon si Binay. Popular si Binay noon. Isa sa mga parang malakas na kandidato nung panahon na yon. Naramdaman ng magkapatid na Remulla na hindi mananalo etong Aquino, etong si Binay, kaya lumipad papunta sa kampo ng mga Duterte, inilaglag si Binay. Natatandaan nyo pa yon? Ngayon naman, na wala na silang mapakinabangan kay Pangulong Duterte, asan sila? 'Di ba lumipat sila sa Administrasyong Marcos? Todo sip-sip sila ngayon. Hanggang sa naging ombudsman na etong si Boying Remulla at naging DILG naman, hindi ako nagkakamali, etong si John Vic Remulla.
So uso yan. Uso yung ganyang plastikan, ganyang uso yung gamitan dyan sa mundo ng politics. Ang pinagtataka lang natin, ano kaya na talaga ang nangyayari sa magpinsan? Nagsusungayan na ba sila? Nagsusuwagan na? Ano ba ang meron? 'Di ba? Parang iba na yung tema eh. Hindi kaya nararamdaman na ni Marcos Jr. na nalalapit na talaga ang pagbagsak niya at kailangan niya nang gamitin etong si Martin Romualdez para ipang-divert sa totoong issue na kinakaharap niya. Hindi kaya ganun. So mga banateros, paano ko ba nasabi na maaaring ipapatay or ipatumba na lang si Saldico ng administrasyon or nung mga taong or nung mga politikong idinawit niya rito sa flood control scam? Unang-una po kasi, wala pong extradition ang Pilipinas sa kung nasang bansa siya ngayon. Nakalimutan ko na eh. Comment nyo na lang dyan. Wala pong extradition. So, hindi ata pwedeng kunin or hindi pwedeng pauwiin ng Pilipinas at utusan yung bansa na yun na ibigay nyo sa amin si Saldico. No, depende na lang siguro yung sa deportation. O papauwiin siya, expire na yung niya, yung passport niya, siguro ganun pwede. Pero yung passport kasi ni Saldico, ang pagkakaalam natin ay siya, tawag dito ay parang residente siya dun. Residente ang tawag ata doon. No, hindi ko sorry, medyo bulol ako. Hindi ko masyadong natandaan. Pero yun nga gawa ng hindi nga pwedeng kunin or makuha or i-request siguro ng Pilipinas na ibigay sa kanila si Saldico. Ang malupit ngayon eto nga yung balitang baka ipatumba na lang si Saldico. No. Ipapatumba na lang siya para quits na, para wala nang lumabas galing sa bunganga niya or galing sa kanya at hindi niya na rin malalaglag itong mga to. Posibleng mangyari yung kasi kung iisipin nyo ngayon, may buhok pa ritong mahaba na kulay dilaw, punyeta na yan. Kung isipin nyo, bakit biglang umamo etong si Ping Lacson na ipatawag si Saldico at Gutesa at 18 Marines? Diba? So, kataka-taka talaga eh. So, mapapaisip ka na, hindi kaya baka talagang totoo ang balita na ipapatumba na lang si Saldico doon sa bansa na yun para quits na? Tapos, siyempre, papalabasin dito na, gusto namin ipatawag yan, kaso, wala eh. Wala na siya. Ayun yung masaklap dyan, mga banateros, mga kabiyaya. Na baka pwedeng gawin yan. Ikaw ba naman, trilyonaryo ka sa bansa mo. Diba? Gasino lang yung magbayad ka ng isang tao doon. Total, alam mo naman na kung nasaan yung taong gusto mong ipapatay, madali na lang ho yun. Diba? Trilyon po ang nawawalang pera sa pera natin. Ayan po yung katotohanan dyan. Trilyones po ang nawawalang pera sa bansa natin. Hindi lang baka nga pati nga yung 2026 national budget ubos na rin or urot na. No? Baka ubos na. Baka naibulsa na at pinaghati-hatian na nila rin. Hindi lang natin alam. Baka nga sa lahat ng isyung nangyayari nga ho ngayon, baka sa lahat ng isyung nangyayari ngayon, isang diversional tactic lang para hindi natin mapansin na inuunti-unti na nila yung pera natin. Diba? So, talagang posibleng mangyari yan. Yung nga lang talaga, medyo minalas lang ng konti si Saldico. Pero okay naman sana. Okay sana at maganda na rin to na nalaman natin na nahuli na siya. No? At alam natin kung nasa nga lang, peligro talaga ang buhay niya. Tsaka medyo katakataka din ngayon, no? Bakit kaya hindi naging blackout ang ibang mainstream media sa pagkahuli ni Saldico? Para palabasin ba na wala kaming kasalanan dyan? Binalita nga namin
Ipinabalita nga eh. Nabalita nga eh. Ako. Alam nyo, kasi, malikot kasi yung utak ko eh. Malikot kasi yung utak ko mga banateros, mga kabiyaya. Kaya sa daming ginawang imposible ng administrasyong Marcos, talagang mapapaisip ka ng kung ano-ano. Diba? Biro mo, posible yun ginawa nila kay Pangulong Duterte. Na nagbubukod tanging presidente na pinakamagaling na naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na sumunod kay Magsaysay sa pinakamagaling na presidente. Biruin mo nila, ipinagkalulo nila sa mga dayuhan. Yung mga ganong kalupit. At may isa pang posible pa silang ginawa, yung relihiyon, no, ng KOJC, isang relihiyon na winalangyan nila. Mas matindi pa ho sila sa mga nagdaang war or gulo sa Pilipinas, pagsakop ng Hapon, ng ibang mga lahi ng Kastila. Hindi naman binaboy ang mga relihiyon dito sa bansa natin, pero kauna-unahan ang administrasyong Marcos na binaboy nila ang isang relihiyon. So, talagang sobrang katakataka nga ho ngayon na bakit biglang pinapatawag na. So ngayon, dapat may hamon tayo kay Senator Ping Lacson. Kung hindi, kasi wala ngang extradition itong Pilipinas sa kung saang bansang nahuli si Saldico, baka pwede naman, unahin mo na lang muna etong 18 Marines, etong 18 Brave, Senator Ping Lacson, sila na lang muna. Total, ang tagal na rin nilang inaantay na ipatawag mo sila diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kahit papaano naman mabuhay naman yan, kahit papaano naman magkaroon naman ng silbi sa Pilipinas yung committee mo. Bilang ikaw ang chairman diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Unahin mo muna yung 18 Marines. Oo, yung kay Saldico, antayin natin sila. Antayin natin kung talagang makakauwi si Saldico or makukuha ng Pilipinas yang si Saldico. 'Di ba? So, Senator Ping Lacson, alam nyo, hindi naman ako, wala po akong personal na galit sa inyo. Hindi ko nga sinakyan yung kung bakla ka ba. Kung bakla ka, okay naman, wala akong problema yun. No, tao ka pa rin naman. Kaso nga lang, yung mga pinaggagawa mo na dapat ay ginagampanan mo, no, sa halip magdakdak ka diyan na kesyo baka makulong lahat yung 18 Marines ang nilalagay ng Senate, isang malaking katarantaduhan yun kasi hindi mo pa nga iniimbestigahan yung mga inilabas nila na mga dokumento at ebidensya laban sa mga kawatan sa gobyerno. Nagsasalita ka na agad. First time in history ho dyan sa Pilipinas na meron pong ganyang Senate, meron po ganyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ikaw lang po gumawa niyan, no? So yung about kay Saldico, sana naman hindi magkatotoo itong mga hinala natin, no? Itong mga iniisip natin na baka ganun ang gawin sa kanya para tumahimik na siya, para hindi niya na ipagkalulo itong mga kawatan sa gobyerno natin. Wag naman din sana. At ang masaklap pa nga dito, mga banateros, mga kabiyaya, kasama pala ni Saldico ang kanyang buong pamilya nung nahuli siya. Kaya talagang medyo may mapapaisip ka na medyo pangit talaga, no? At alam din naman natin kung anong kayang gawin, no, ng administrasyon. So yun, kung halimbawa man na makuha nila si Saldico, maganda sana at sana hindi magbago yung mga unang payag ni Saldico, di ba? Sana yun at yun pa rin. Dahil kapag binago ni Saldico yan, hindi naman ho tayo pinanganak kahapon para hindi natin alam. Di ba? Kung mababago po ang mga unang statement ni Saldico, alam na this. Alam na. Alam ng ginipit, alam ng pinagplanuhan, alam ng inuutos sa kanya yan. Kung halimbawa, katulad yan, yung about kay Lisa Araneta Marcos, about sa sibuyas. Ibinintang yun kay Pulong Duterte. Halimbawa lamang ibinintang or ibinaling sa mga Duterte yun. Diba? So, katarantaduhan yun. Yung about dun sa kay Martin Romualdez. Diba? Yung mga sinabi, mga nilahad ni Saldico about kay Martin Romualdez at ibinaling yun
sa mga Duterte, isang malaking katarantaduhan din po. Lalong-lalo na ho rin ho yun. Yung kay Marcos Jr. No? So hanggang ngayon po, ako po ay hindi naniniwalang walang kinalaman si Saldico sa mga nakawan. No, hindi ko po siya sinasabing malinis siya. Alam ko po nakasama siya dyan sa mga nakinabang na sa mga mali-malitang perang ninakaw na dapat ay tayong mga ordinaryong mga Pilipino ang nakikinabang niyan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong masasabi nyo at may komento nyo ho dito sa maaring gawin ng mga nilaglag ni Saldico mapatungkol sa flood control scam. I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Duterte lang. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero